morning po sa inyong lahat. Dito naman po tayo sa isa na namang topic sa larangan ng pagmamanukan. So, mga topic natin for today ay tungkol sa management ng chicken dung, yung ating ipot ng manok. Yan po. Dito po tayo sa tilungan ng ating manukan. Ang nakikita nyo po ay ang ipot ng manok. Ipot plus balahibo. Alam nyo po kasi yung mga alaga natin mula sa edad na sisiw hanggang sa lumalaki sila ay makailang beses po silang nagpapalit ng kanilang balahibo. So yan, puro balahibo po yan. Ayan, close up ko po. Kung napansin po ninyo, parang wala hong langaw, di ba? Hindi po siya malangaw. Ang isang dahilan ho dyan, para hindi malangaw ang isang manukan, ay dapat panatilihing tuyo yung ipot ng manok sa silungan ng kulungan para hindi po siya pamahayan ng mga langaw. Kasi kapag basa po yan, gustong gusto po ng langaw mangitlog dyan. 24 hours lang po, pipisa kaagad yung kanilang itlog. Yung itlog na yan, pag pumisa after 24 hours, yan na po yung mga nakikita nating uod sa silungan ng ating manukan. At kapag sila ay naging adult, nagkakaroon sila ng pakpak at sila na po yung nagiging langaw. Yung mga nakikita nyo pong ito, yung mga nakasabit, ano po yan, mga lubid, straw po yan na pantali. Diba kapag kayo ay nagro-grocery, kapag nilagay sa kahon yung inyong grocery items, tinatalian po siya ng straw. Ito po yun. Ang ginawa po namin dyan, nilagyan namin ng glue. Nabibili po isang balde, parang nasa 3,000 pesos. At yung glue na yan, pinapahid namin sa mga straw para sakaling dapuan ng langaw, hindi na po siya makakaalpas. Matratrap na po siya hanggang sa mamatay sila dyan. Kaya lang, ang langaw lang naman, may panahon din yan kapag panahon ng mga pinya. Tsaka kapag nagsimula ng pumatak yung ulan, mga bandang June, July, yan lang naman po malangaw. Pero may napansin po ako, mas malangaw po ang manok na broiler kumpara sa layer farm. Napansin ko po yan kasi dati po akong nagbo-broiler, talagang malangaw kapag broiler. Kumpara dito sa layer farm, hindi po siya gaanong malangaw. Pansin nyo naman po, halos walang langaw. Siguro ang dahilan, maaring magtaka kayo kasi bakit parehas lang naman na manok? Hindi po. Sa kadahilan ng yung broiler ho kasi masyadong high protein yung kanilang pagkain. Masyadong mabango po sa pang-amoy ng langaw. Kaya mas gustong-gusto nilang lapitan. High protein po kasi 'di ba ang broiler ngayon halos wala pang isang buwan hina-harvest na. Yung 45 days pwede na silang i-harvest. Pero lately, paiksi ng paiksi yung kanilang growing period. Nung kapanahonan namin, 35 to 37 days ang harvest. Pero lately, lalo na yung mga tunnel bent, 27 days, as early as 27 days, 28, 29, 30 days, hina-harvest na po yan. So, doon yung makikita na talagang high protein. Kaya silangaw naman, gustong-gusto niya. Isa rin dyan kaya malangaw sa ating kabahayan, lalo na kapag may poultry farm tayo sa malapit-lapit sa ating kabahayan. Kapag harvest po kasi nung broiler, syempre wala nang makakain yung langaw dahil wala nang manok pakakainin ng feeds. Kaya ang nangyayari po doon, yung mga langaw na dating andun sa broiler farm, lumilipad na po, pupunta na sa mga kabahayan, naghahanap na po sila ng kanilang makakain. Ayan, so kapag yung kabahayan yung surroundings po natin medyo marumi, palaging basa, marumi yung kapaligiran natin, yan, lapitin po ng langaw. Asahan nyo po, lilipat yung langaw dyan sa inyo. Yan po yung nagkakaroon tayo ng mga complaint na kapag kakain ay kesyo kailangan natin magkulambo kasi sobrang dami ng langaw. Yan po. So yun po yung pagkakaiba naman dito sa layer farm. May langaw pero minimal. Hindi siya ganun karami sa langaw ng
isang broiler farm. Pero ang lahat naman po ay pwedeng i-control sa pamamagitan ng mga gamot na available sa market para hindi naman po tayo makaperwisyo sa mga kapitbahay natin. Kasi po, ang langaw, nakalilipad po yan ng hanggang 5 kilometers away sa kanyang original na kinaroroonan. So wag po kayong magtaka. Ganyan po sila kalayo maglakbay at sobrang bilis po nilang magparami. Advice ko lang sa mga nag-uumpisang mag-poultry at sa mga may existing ng poultry farm, yun nga po, panatilihin yung tuyo, yung ipot ng inyong mga manok. Much better po siguro ay linisan na lang regular para silangaw walang makain. Kasi yung mga nahuhulog rin na feeds, tas basa, gustong-gusto nilang kainin yan, pamugaran. Tas dyan na sila mangingitlog, dyan sila nagme-mate, mabilis silang dumami. Sana kahit papano nabigyan ko po kayo ng idea sa pagkontrol ng langaw sa ating farm. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod kong mga vlog. Ito po si Mang Mags. Good day po sa inyong lahat.